Bisag unsa pagkataas ang atong edad, moingon tag 90 anyos o isa ta kagatos. What is 100 years compared to eternity? Diri maihap ang mga edad. Moabot ta og 100, 110. Sa unang panahon sa pagsugod sa kapanahunan, ang pinakataas nga edad sumala sa Biblia is 969 nga gipanganlan og si kinsa ito? Hinumdum gid mo. Si Matusalem or Petusela. Amara, Ug sa una to. Pero pagdagan sa mga panahon tungod sa nagakausab nga kultura, nagakausab nga practices, nagakausab nga kinaiyahan sa tao, sa pagpakalasala sa tao, ang kanhi 900 plus, sumala sa Salomo, Kapitulo 90, mikunhod ang edad sa tao. Sa panahon ni Noe, nahimo ni siyang 120 years. Mao na siya ang average lifespan sa tao. Pag-abot sa libro sa mga Salmo, Kapitulo 90, mikunhod si kini ngadto sa 70. Kung masulti gani tag average lifespan, buti pasabot, pwede pa ka mabuhi kung 90, 90, 100, pero ang edad nga diin ang tao kusgan pa, maayo pagmemorya, is naa sa 70. Average. Buti pasabot kung imong giampingan ng imong kaugalingon, kay nakasabot ka nga dili imo ang kinabuhi, kanang 70, klaro pa kag pananaw. Kanang 70, wala pa ka naghigda sa banig, nga dili na ta kabangon. Ug kung musaylo ta sa 70, ang tawag ana, bonus. Mao nga ayaw abusahi ang kinabuhi. Nasayod ko nga sa taas ng mga gabi, daghan na kaayo og naghatag og mensahe. Og pipila og daghan siguro sa inyo balik-balik nagtambong sa kada gabi nga pagsaysay sa pulong sa Dios. Karong gabi katapusan nga pag-share sa Word of God, tungod kay katapusan man pud ni siya nga gabi nga makauban nato ang lawas, unya ugma ihatod nato siya sa dayong puloy-anan mao ang sementeryo. So moanghag ko nga maminaw tag maayo sa pulong sa Dios, tungod kay dili man ni tinunay. Ug lain sab kon kanunayon ni. Kay may manig birthday nga gusto tag, sige sunod tuig na pod. Pero panahon sa kamatayon, di lain pod moingon tag, sige sunod na pod sa inyo na pod tir. Why mo dawat? So, mao na siya ang event nga dili nato gusto. Pero dili ta kabalibad kung moabot na sa atong mga panimalay. I tell you this evening, mga igsuon, ang matag usa ka balay mamatyan yun. Mauna nga bisag dili ta ganahan maminaw anang pulunga. Ang uban dili gani gustong mangandam o moapil og mga kanang mga mortuary kay panungo man na oy. Sultian ta ka igsuon di na panungo. Ngandam. Usa na siya kamatang sa pagpangandam. Ug ang dili pagdawat sa kamatuoran nga mamatay ta, usa ka pag-deny, usa ka pag-reject sa kamatuoran nga mamatay ta, usa ka ignorance. Kinahanglan mahimo tang andam sa kinabuhi, ug dili lang na siya sa pisikal. Tungod kay sa tinuod lang, lisod ang magkasakit, pero ting paitag yun kung mamatay kang walay andam. Tama? Kay karon dili na usong ay putuson tag banig. Nga ibutang ta dito sa bangag. Karon kinahanglan gyud tang iadto sa mga funeral homes, nga isulod ka sa gamay kahon. Mayroon pa nag-10,000. Abot na 40,000, 50,000. Wala pa nailabot sa painit. Wala pa nailabot sa mga hikay. Gasto kaayo kung mamatay. Muna kinahanglan informed kita sa kamatayon sa tao. Nga unsay angay pagpangandam. Mauusab na siya sa atong espirituhanong kinabuhi. Kinahanglan andam ta.
Kay masugot og sa dili kitang tanan nga naglingkod ug nagtindog karon dinhi, one day mamatay ra ka. Amen. Ikaw, ay, mangita pa asa katuktukan, sing bakos, tabok spitok ka lawod. Tarating ako as lawod nato diha. Pero wa jud gitabok ang kamatayon. Tungod kay ang tanan, gikatudlo na nga mamatay ta. Amen. Nining taknaa sa kagabihion, dili ko pwede mobalik dito sa mensahe nga gisaysay naton nilabay nga mga kagabihion. Makigisgot ko karong gabi mahitungod ni ining napulo ka kamatuoran, mahitungod sa kamatayon. In God's perspective, death is both menacing and merciful. Unsa man ang menacing? Kuyaw. Atubangan sa Dios sa iyang panglantaw ang kamatayon usa ka kuyaw ug usa ka buhat sa kaluoy. So piningtak na sa kagabihion ato ning hisgutan. Because death, it is both ending and beginning. Can be both separation and a reunion. Ang kamatayon pwede mahimong katapusan o pwede mahimong sinugdanan. Katapusan nga makauban nato sila sa atong balay. Manang ayuhon natong tagad ng atong asawa, bana. Ayaw sigig singkahi. Kay not at all times kauban nimo na. Can be both separation and a reunion. Mabulag sila gikan nato or kita mabulag gikan sa loved ones nato. O mahimo nga reunion nga doon niya didto sa mga nangamatay na. Ug moabot ang mga adlaw nga kun kita uhaon na pod sa Ginoo, igakita nato sila. So unsa man ang napulo ka mga kamatuoran sa kamatayon? Una, death is a punishment. Usa ka silot ang kamatayon. Tapos ayaw walay maglakaw karong gabi kay dili lang kutob silot ang kamatayon. Basig mo uli kan kung ipangsilutan yun mi ani. Igsuon sa unang panahon, nahimong silot ang kamatayon. Sa Genesis 2 verse 16 to 17 nag-ingon, giingnan niya ang tao, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy, sa tanaman gawa sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Kung mukaon ka niini, ni anang adlaw mamatay ka gayon. Kabalo ta ani? Gibutang si Adan ug si Eva didto sa tanaman sa Eden. Ug ingnan siya, daghan kay mga tanom, pero tunga didto naay duha ka giila sikat nga tanom nga pwede mo impact sa kinabuhi ni Adan ug ni Eva ug sa humankind. Ang usa ka tanom didto nga kahoy nga nagabunga siya kadtong kahoy sa kinabuhi, tree of life. Ang isa, tree of the knowledge of good and evil. Dili ito mansanas ha. Kanra ba kaayo nang gitudlo nga mansanas na siya. Walay mansanas nga nakabutang sa Biblia. Maumang gud na siya gitudlo sa ato. Ngano? Ki-explain ako gamay. Sa unang panahon, kinsa man ang nag-mission sa Pilipinas, di ba ang mga Amerikano? Sila ang nagdala sa mga pagtudlo sa Biblia. Ug ang mga Pilipino dili tanan kabalo mo basa. Siguro na ipipila ka maumao pero dili tanan. Unsay paagi sa pagtudlo? Pinaagi sa drawing, pinaagi sa pictures. Unsa man ang pinakalami nga prutas nga pwede nila i-describe para ipasabot sa tao nga natintang si Adan ug si Eva. Alang-alang naman po sambag ang ilahang ipakita. Aslom, ana? Og sila nga mga nag-drawing, anak, wala ka kita, anang bunga ha. In order nga mahulagway ang maong kamatuoran sa hunahuna sa mga Pilipino ug sa uban pang mga tao, ang ilang gipakita unsa may pinaka kanang tempting, makatintal nga lamian nga prutas kundili ang mansanas. So karon ilang gipakita kay naa man na didto daghan man as ila. Unya sila man ang nagpresentar sa maong nga balita. So, nagtuo ta nga mansanas ang maong bunga. Pero kung kita pa diri sa
Yamal, nagtuo ko nga mangga ang i-drawing na. Bongon. Durian ka yun. Kung taga Davao, durian. Tunugon. Sa karong gabi hinaot nga naabli atong salabutan ug nasabta nato dili mansanas ang gikaon ni Adan ug ni Eva. Wala ta kabanood to, gamay ba o dako, basta lamian siya. Ug ingon dinhi, giingnan siya sa Dios, sila sa Dios nga dili kadto kanon ug kadto mao ang unang sugo nga nagdala og pagsulay sa ilahang pagka matinumanon sa sugo sa Dios. Apan kadto lang. Pero misupil sila. Sa diha nga misupil sila, ingon ang pulong sa Ginoo ni anang adlaw mamatay kagayon. Unya pagkaon nila namatay ba gyud? Wala. Abi nato wala. Pero namatay. Nga naman, ang tao na bahin sa tulo ka bahin, lawas, kalag, o espiritu. Sa diha nga ang tao nakasala, diha sa Ginoo tungod kay siya misupak sa sugo sa Dios. Namatay ang iyang espiritu. Wala na siya'y connection sa Dios. Buhi niya ang iyahang lawas. Ug ang tao tungod kay wala na siya'y connection sa Dios, ganahan siya magpakasala. Munang na-notice nato ang mga bata gagmay pa. Wala na gitudlo ang mamalikas, pero nganong kabalo mamalikas. Kay ang ilang mga kalag, patay at tubangan sa Diyos. Sa diha nga ang tao nakasala, nahimulag siya gikan sa presensya sa Diyos. Kanotice ta anang kahoy nga atong naay sanga tapos ato ang balion? Di ba pagbalik nato ana, presko pagihapon ang maong sanga? Green pagihapon ang dahon? Unsi ang pangutana ana, kadtong akong gibali nga nabulag gikan sa punuan, patay na or dili pa? Boy pa. Boy. Presko lang, pero patay na. Tayo na. Nga naman, disconnected na siya sa punuan. Putol. Naputol na siya. Ang unang namatay mao ang gamot. Ang gamot mao ang divine connection sa Ginoo. Ang atong espiritu na wad-an og contact sa Ginoo. Ngano nga maingon ko gamot? Kanang mga gamot sa kahoy. Nakit-an ba din nato kung asay unan na daot anak? Wala. Gawas kun sanga, dahon, punuan, makita na to. Pero kung ang gamot ang madaot gani ana, di ta kahibalo. Maanam-anam na nagkalaya ang ibabaw. Ang gamot mao ang ato ang espirituhanong kinabuhi na himulag og namatay kita sa Dios. Muna ingon ang Efeso 2:1, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagpakasala. Unsa ang timaan nga patay kita diha sa espiritu? Kung magpuyo kita sa pagpakasala. Muna'y naay kanta sa una, nagsugod pa ang organization sa One Way Outreach, naay kanta, di ko kasubay, pero naay portion nga nag-ingon nga, buhi pa siya, apan patay daan, hinulsulan ang tanang kasalanan, dili na pagbalikon, ang tanang kahilayan. Oh, nawasingir na ko ani. Nagtuoy. Mamatay ka gayon. On that very moment, nga sila misupak sa Diyos, namatay ang ilang espirituhanong kinabuhi. Amen. Na-notice na to, mas lami pa mo adto sa mga outing kaysa mo simba. Amen. Naigiingon nga, kanang mo adto simbahan, mura daw og bao. Kapoy. Pero mo adto gani sa outing or any event, murag kanggaro. Kaya ang espirituhanong kinabuhi, patay at tubangan sa Diyos. Amen. Muna ang kalipay niya sa kalibutanon. Wala siya kalipay sa Diyos nun nga mga butang. Mao nga ingon diri, it is a punishment. Pagdagan sa taas nga mga katuigan, ang kamatayon, milanat ngadto sa daghang mga kaliwatan. Ug ang
nahitabo gikan kang Adan ug kang Eva, gipatay ni Cain si Abel. Hangtod ang sunod yung mga kaliwatan, namatay sa lain-laing klase nga paagi sa kamatayon. Silo. Ug ingon ang Biblia, kung dili ta mubalik nga na sa Ginoo, ang Roma 6:23 nag-ingon, kay ang kamatayon usa ka silot gikan sa Dios. Ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Unya kun dili ta maghinulsol sa atong mga sala, human ni ining espirituhanong kamatayon na ay pisikal nga kamatayon. Mauning mobiya ang ato ang kalagog espiritu, mabilin atong lawas pareho ni Pastor Walter. Unya karon, matay na ang lawas. Una namatay ang espiritu, karon ikaduha namatay ng lawas. Unsang ikatulo? Walay katapusang kamatayon didto sa iyarno. Usa ka silo. Karon ikaduha, unsa ang kamatayon? It's a mercy. Ganiha silot karon usa ka kaluoy. Nganuan, sa dihang nakasala si Adan ug Eva, wala dayon sila namatay sa pisikal, namatay sila sa espirituhanon. Gipabantayan sa Dios ang kahoy or the tree of life aron dili makakaon ang tawo niini. Nganuman, human sila nakakaon sa tree of the knowledge of good and evil, kung makakaon sila sa bunga sa tree of life, si Adan ug si Eva ug kitang tanan dili mamatay apan magpuyo sa pagpakasala. The whole life na to ug wala tay kaluwasan. So unsay gibuhat sa Ginoo? Girescue ta niya. Iyahang butangan og kerubin. Ang kerubin usa na siya sa mga klase sa mga anghel. Gibantayan niya didto ug dili makaduol si Adan ug si Eva. Gitugutan sa Dios nga mamatay ta physically aron mahatagan siya kahigayunan nga luwason ta. Kay kung namatay ang tawo nga kung nakakaon siya sa tree of life, wala na siya'y kaluwasan. Kung dili mamatay ang tao human makasala, mabuhi siya sa kahangturan nga puno sa kadautan. Walay paglaom o puno sa pagantos sa bangis sa mga tao sa palibot. Walay kalinaw, walay tinuod nga kalipay, ug walay tinuod nga gugma. Ang kamatayon usa ka pagpadayag sa kaluoy alang sa usa ka nagantos. Tan-awa ra gud. Daghang mga taong nagmasakiton. Gusto na silang magpahulay. Gamiton sa Ginoo ang kamatayon aron siya makapahulay. Amen. Gamiton sa Ginoo ang kamatayon aron nga dili lang makapahulay ang nagsakit, kundi dili makapahulay ang nagatiman. Amen. Makapahulay ang naggasto. Death is not just a punishment. It's also God's mercy. Gipakita sa Dios ang iyang gugma kanato nga diha sa kamatayon. Bisan ang kamatayon dili makababag sa pagpadayag sa iyahang pagkamanunuyon. Ikatulo, death is inevitable. Mingon nga tag inevitable, buti pasabot impossible to avoid or aid, and it is sure to happen. Kanabang dili pwede balibaran. Ang Hebreo 9:27 nag-ingon, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni anak hukman si Jesus. Kitang tanan mamatay gyud. Bata og tigulang, tambok og liwang na ay ngipon og walay bag-ang mamatay gyud tanan. Amen. Ang 1 Corinto 15:22 nag-ingon, kay tungod nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, nahawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Dili kabalibaran ang kamatayon. Mauna nga, dito pwede mo ingon alang sa mga batanon na ay sunod na ko mga lagad sa Ginoo. Matiguang na ko. May nalang duol-duol ng finishing line. Tanawang sementeryo. Tanawa na ay gagmay na ay dagko.
Tungod kay dili kapugngan nga mamatay gyud ang tao. Pag before mi nag-anhi diri nakaagi mi didto, nga naa daw naa mi naagian nga bag-o pang na tawo. Nahimugso nga bata. Patay. Wala na. Yan naman sa mga. Glory to God, nahatagan patag kahigayunan nga mabuhi hangtod karon. Mao, nga kining kinabuhi nga gigasa sa Dios kanato, gamito nato ni aron simbahon siya. Ecclesiastes 7:2 nagingon, mas maayo pa ang pag-adto sa balay sa nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kaya ang mga buhi kinahanglan magpahinumdum kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghulat kanila. Kakuyaw God. Kaning matulog ta gabi ra baron. Kaning matulog ta nagpractice man tag kamatay ana. Ano ito kalimutan? And every time na kita makamata, that is a beautiful opportunity, a wonderful beginning of life na gihatag sa Diyos kanimo. Amen. Dili tanan nga natulog nakamata. Amen. Apan karong gabi dako pakagmata. Dili kabalibaran ang kamatayon. Gamita ang imong kinabuhi alang sa paghimaya sa Diyos. Ikaupat nga kamatuuran. Death is an equalizer. Ang kamatayon usa ka pangbalanse. Nga naman, walay gitahod ang kamatayon. Pwede bata. Pwede tigulang. Ang kamatayon mo atake sa mga dato. Mo atake sa mga pobre. Mo atake sa walay sakit. Mo atake sa naay sakit. Mo atake sa nagsakay. Mo atake sa wala nagsakay. Bisan asa, wala siya'y gitahod kun panahon. Equalizer. Mao nga ang lingkod-lingkod pa ta, dili pa ko mamatay, kadako ng akong lawas. Naapay ako, hadlok ng kamatayon ako ba? Ay kung ilara ay gusto. Kay na ay dagko kaayong mga lungon didto nagpaabot. Pasud ka anak. Walay gitahod ang kamatayon. Istorya sa ko kadali aron nga murag ma-loosen ang inyong mga kasing-kasing. Siguro nakadungog na mo ani pero sige lang baliko nako lahi maning higayon. May abot daw si kamatayon. Wala ni sa Biblia ha. Istorya ra ni. Niabot si kamatayon. Unya, niadto siya sa hari. Hari Jud. So, equalizer gid siya. Wala siya ni adto dito sa magagagmay. Kaya human na siguro siya. Adto siya sa hari. Unya, ang hari, iyang giingnan. Kaya ang kuan daw sa una, kaning nga istorya ha, ang kamatayon daw is, mupahibalo ba before kanya kuhaon? Mga isa ka simana. So karon, ang ano makaandam ka ba? So ato na kamatayon, nagdala na siya sa iyahang karit. Unya, nanuktok siya. Pag-abli adto sa usa ka hari, maingon nga, uy, naman lagi ka. Ug ingon ang kamatayon nga, naagid ko kay aron pahibaloon ka nako nga namatay na kasunod simana. Ug ingon ang hari nga, mao ba? Sige. Hatagi ko panahon nga mangandam, balik sunod simana. Di balik. Nagpahimo og perti kagwapo nga lungon ang hari. Hari god. Pertig yung ninduta nga pag-abot ni Mr. Kamatayon na amaze siya kaayo. Ug ingon siya, wow! Pwede mo try? Nakaingon si Kamatayon. Pwede mo try. Wow! Pwede mo try? Ingon dayon ang hari nga, sure. Sulod das kamatayon. Pag sulod ni kamatayon, dali-dali niyang kitakluban. Pagkahuman, iyahang gigaid, gilansangan, ug kutob sa kayang mahimo sa pinakakusgang nga paggaid. Ug gipadala niya siyahang mga tawo, mga sinaligan. Gipalabay niya, gitawag ni nagpusod sa dagat. Ambot ug asa ng pusura na. Kamoy pangita. Karon kay tuwa na. Kamadili ganaw sa kagawas. Karon mga igsuon kay. Na problema na ang gingharian.
Kaya ang mga tao ni abot ng 200 years old, dili mamatay. Kay si Mr. Kamatayon, tuwa lagi sa pusod sa ka. 300 years old, dili gihapon mamatay. Ug ang mga tao naghilak na sila, asa na ang kamatayon? Gusto na ko mamatay. Mura na silang trapong gipanghalay. Mata na lay galihok. Maot na silang mga nawong. They need death. Nangandoy na silang asa si kamatayon. Hangtod nga ang hari na Jud. Ang hari, perti ng mauta. Ug ingon na siya, pangitaan ninyo si kamatayon, pangitaan ninyo. Ipagawas. Ug ilang giadto si kamatayon, ug ilang gibuhian. Basta lagi mga igsuon daw pagkagawas daw. Lagi, basta timbakwa siya na yun. Balik siya na yun, bantay ng hari. Samtang naas siya sa dalan, nakita niya ang mga taong nagpasa diha sa karsada na naghuwat kung asas kamatayon. Naaman daw kuno to siya pang lambos nga katong karit niya. Basta lagi gikaboy si kamatayon o binunan. Bunal diri, bunal dito, bunal diri, bunal dito. Grabe, kapuyak. Pag-abot niya sa kingdom, sa palasyo yung gipangita ang hari. Ha, ibang hari aran. Tawag niya ang hari. Kabalo mo mga igsoon, huwag niya makita yung hari. Pero na yung nag-ari aran. Oh, kamatayon. No? Sige, sa pangitag asa. Di ay kay ang hari, mura nagtrapong gahigda sa iyahang trono. Ug didto iyahang nasuko siya kayo. Anong imo man ning gibuhat? Isa pa sa ilo ako, ug iyang gipatay ang mao nga hari. Imo na to lang ang istorya. Nagulat magsumpay na. Imo na to naman. Ganiha ingon ko, punishment. Kung ang dili ta gusto. But along the way, usa di ay na kakaluoy sa Dios. Nga mamatay ta. Unya, pangbalanse na siya, bisag kinsa pwedeng mamatay. Ang atong pwede buhaton, mao ang pag-andam. Amen. Death is an equalizer, number 4. Ikalima. It's a separation. Sa Santiago 2:26, nagahisgot din ha, nga ang lawas, kung wala ang espiritu, patay kina. So, tanan, separation ang kamatayon. First nga separation sa espiritu nato, spiritual death. Second nato nga separation sa atong physical body, gikan ning kalibutan na, physical death, ug sa ato ang eternal death. Walay katapusan nga pagkahibulag gikan sa presensya sa Dios. Number 6, it's a battlefield. Hinumdum ta mo ni ang when we say battlefield, usa ka gubat, usa ka gira. And it happens during the time of Jesus na siya gilansang dito sa krus. Dunay pakigubat diha sa kamatayon. Pero ang kamatayon, mulahos man na siya, apan kung si Kristo ang kauban nato, madaugon ta. Ikapito, it's a gateway, usa kini kaganghaan o pultahan. John 14:6 ingon diri, Jesus maungdalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsang makaadto sa amahan kundili moagi kadako. Ingon ni Jesus. Ang John 11:25-26 nagahisgot dinhi na si Jesus mao ang pagkabanhaw ug kinabuhi. Ang 2 Corintios 5:8 nagingon, kita masaligon kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita ni ining lawasa ug makig-uban sa Ginoo. Ang kamatayon usa ka pultahan. Si Pastor Walter, makita nato na may siya nga no namatay na siya. Ang tinuod mga igsuon, kung ikaw doon ay relasyon kang Kristo, ang kamatayon, dili na siya ingon nga kapildihan. Nipalhin lang kag pultahan. Pagsulod ni Pastor Walter sa kalibutan, asa siya gibutang sa Ginoo para makagawa siya diri. Sa taguangkan sa inahan. Karon, gusto na sa Ginoo nga ibalhin siya sa laing pultahan.
Muna nga muagi siya sa pultahan sa kamatayon. Mura lang ni siya nagbalhin ka og another chapter sa kinabuhi. Ikawalo. It is defunct. Defunct. Gikan ni siya sa root word na fang. Kaning fang, di ba balo man kailan man tag bitin, no? Ang bitin na ay pangil. Na ay pangil. That is fang. Fangil. Lang, kabalo na mas in English sa pangil. Fang. Sira. Pangil. Pangil. Ang kamatayon, naa siya'y kalala. Naa siya'y venom. Pangil sa kamatayon. Ug kana nga venom, nagikan na siya sa sala. Mauna nga pagpaak sa atoa, mamatay ta. Kanang bitin, inigpaakon ka anak, hadlo ka basig mamatay kay ang venom, kat-kat na. Unsaon man pagtanggal sa maong venom sa bitin? Tanggala ang pangil. Kay diha sa pangil mo agi, diha mo deliver og venom padulong sa taong mapaakan. Kung wala na siya'y pangil, bisag mapaakan pa ng tao, masamad lang siya pero dili siya mamatay. Kini ang kamatuoran. Sa diha nga si Kristo namatay dito sa cross, gipildi niya ang kamatayon. Giibtan niya pangil ang kamatayon. Ginalify niya naay kamatayon apan wala na siya'y venom. Mamatay tang tanan. But if you have relationship with Jesus Christ, ang kamatayon dili na kapildihan, kun dili usa ka kadaugan. Dili na dalan ngadto sa kalaglagan, kun dili dalan ngadto sa pakig-uban sa ato ang magbubuhat. Kana kun naa kay relasyon kang Kristo. Diining mga panahon na dili na kita pakaulawan sa kamatayon. Ang kamatayon usa ka kadaugan. Filipos 1:21 ingon ni Apostol Pablo, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo. Ug ang kamatayon usa ka kadaugan. Ako, di na ko maingog kamo, sigmalain mo. Ako, samtang ako na ay kinabuhi, I walk with the Lord. Amen. I work with the Lord. And I worship my Lord. Ug kung kuhaon ko sa Ginoo, dili mabala ka. Nag-move lang ko sa lain nga chapter. Nagkauban na nako ang akong magbubuhat. Gipahulangan ko Diyos ubana. Gipahulangan anak para na ako'y pamilya. But my true family, ang tinuod nga nahigugman ako, dili sila, kundili ang akong Diyos. Amen. It is defunct. Wala na siya'y kalala pa. Wala na'y pangil ang kamatayon kung naa ka kang Kristo. Pero kung wala kay relasyon kang Kristo karon, mahadlo ka. Naa pa na siya'y pangil sa iyong kinabuhi. Malupigan ang iyang gahom sa pagkabanhaw ni Jesus. God gave us faith aron nga ato akanang madawat. Ikasiyam, death is an enemy. Ingon pa niya 1 Corinthians 15